Hindi dapat ito nangyayari. Dumulas ang tela ng kanyang damit at dumampi ang kanyang balikat sa aking mga kamay. Papalapit ng papalapit ang aming mga hininga at uminit ang hangin sa loob ng kwarto. Sa nanginginig na mga kamay, isa-isang tinanggal niya ang botones ng aking polo at sinabing, "Parang awa mo na. Dahan-dahan lang at mag-ingat ka." Tinitigan ko siya sa mata at tumango, hanggang sa kung saan mo lang pahintulutan. Naghalalo ang maiikling halinghing at mga bulong, at ang matagal ng kinikimkim na kalungkutan ay sumabog ng mainit. Sumandal siya ng walang lakas sa aking dibdib at bumulong. Pakiramdam ko buhay na ulit ako. Matapos ang mahabang panahon. Ang maikling ngunit matinding kwento ng isang may-ari ng spa at ng kanyang landlord, simulan na natin ngayon. Pakiusap mag-subscribe at i-like ang video. Ako si Hector, may-ari ng isang 5-story commercial building sa isang busy na lugar sa syudad. Hindi man ako kasing yaman ng mga Ayala o Sai, itinuturing akong big time sa aming barangay. Wala akong problema sa pamumuhay basta tuloy-tuloy ang pasok ng upa at sa totoo lang halos iyon lang ang buhay ko. Nagsumikap ako noong kabataan ko at ilang beses ding sumugal sa mga negosyo. Sinwerte ako at dahil sa mapusok kong diskarte, nakapundar ako ng sariling gusali. Sabi ng mga tao mukhang maginhawa ang buhay ko. Pero minsan, ang kaginhawaan ay nakapagpaparamdam sa tao ng kawalan. Morning walk kape, sa tanghali gym sa hapon, habang nagiging regular ang takbo ng araw, lalong lumalamig ang isang sulok ng aking puso. Kahit landlord ka, may trabaho ka pa rin. Maintenance ng elevator, bitak sa pader, business permit ng mga tenants, mga maliliit na reklamo. 2 buwan na ang nakararaan, nagsimulang madelay ang bayad sa upa ng spa sa second floor. Ang pangalan ng 45 anyos na may-ari ay si Lorna. Naaalala ko pa ang mukha niya noong pumirma kami ng kontrata. Kahit hindi siya gaanong naka-makeup, naramdaman kong may kakaiba siyang ganda. Hindi ko ugaling maningil sa telepono. Mas gusto ko yung presensya ng landlord na paminsan-minsan ay nagpapakita sa pwesto para mapanatili ang tamang distansya, kaya umakyat ako mismo. Hapon na noon at pahilis na ang sikat ng araw sa hagdanan nang itulak ko ang salaming pinto sa second floor. Pagpasok ko, sumalubong ang amoy ng aroma oils at agad na bumalot ang katahimikan. Tumunog ng malinaw ang doorbell at gumalaw ng bahagya ang kurtina sa loob. "Magandang hapon po, kayo po yung may-ari ng building, di ba?" Ang boses na bumati ay mas masigla kaysa sa inaasahan ko. Inayos ko ang aking tindig dahil bigla akong nahiya. Oo. Kamusta ang negosyo?" Ang babaeng lumabas mula sa kurtina ay ang parehong tao na nakita ko noon sa kontrata. Nakatali ng simple ang buhok, halos walang make-up, pero malinaw ang mga mata. Nakasimpleng beige na bestida lang siya, pero nakuha niya agad ang atensyon ko. Hindi siya sobra kung tawaging mapang-akit, pero napakalinis at desente niyang tingnan. "Pasensya na po. Delayed ang upa ko." Nauna na siyang magsalita. May halong lamig sa dulo ng kanyang pananalita, pero wala siyang binigay na dahilan o palusot. Ang ganung ugali ang mas nakaagaw ng pansin ko. Kinumpas ko ang aking kamay. Hindi iyon ang ipinunta ko rito, dumaan lang ako para bumati. Sa susunod na lang tayo mag-usap. Pagtalikod ko matapos magsalita, naramdaman ko ang kaba sa ilalim ng aking dibdib, isang pakiramdam na parang noong kabataan ko pa huling naramdaman. Inisip ko hindi ito gawain ng isang tulad ko. Sa salamin ng elevator, disente pa rin ang hitsura ko. Ang ubaning buhok ay maayos na nakahawi at makintab ang aking sapatos. Pero biglang nagmukhang nakakabored ang kaayusang iyon. Para bang isang taong paulit-ulit na nakikinig sa iisang kanta sa mahabang panahon. Noong gabing iyon, naglakad-lakad pa ako sa paligid ng building. Hindi namatay ang ilaw sa second floor hanggang gabi. Mukhang nahihirapan siya, naisip ko, kahit wala naman akong basehan. Kinabukasan at sa sumunod na araw, parehong oras namamatay ang ilaw sa second floor. Wala sa loob akong tumatambay sa harap ng elevator bago umuwi. Makalipas ang 2 araw, bumalik ako sa second floor. Sa pagkakataong ito, ako ang unang nagsalita. "Pwede ba ang facial o skincare sa mga lalaking tulad ko?" Opo. Marami rin pong lalaki ang nagpapa-appointment," sagot niya. Tumawa ako. "Mukhang hindi ka busy ngayon ah." Ngumiti siya ng malungkot. "Oo nga po, matumal ang customer ngayon, yung upa." Nang humina ang boses niya, mas pinasigla ko ang sagot ko. "Kung ganun, kunin ko yung pinakamahal na package ninyo." Natawa ako sa sarili ko pagkasabi nun. Pero ewan ko ba kailangan ko yung mga salitang iyon.
Dahan-dahang sumara ang pinto ng treatment room at bumaba ang mainit na ilaw. Humiga ako sa kama at tumitig sa kisame. Naramdaman ko ang init ng tuwalya na dumampi sa likod ng aking kamay. Ang init masarap sa pakiramdam, sabi ko. Tumawa siya ng mahina. Sabihin niyo lang po kung hindi kayo komportable. Ayos lang, nakakakalma nga eh. Sa pagitan ng tunog ng makina at mahinang musika, naging manipis ang pagitan ng aming mga boses. Maingat siyang nagkwento tungkol sa trabaho, uso ngayon at pagbabago ng mga customers. Paminsan-minsan ay sumasang-ayon ako. Pero madalas nakikinig lang ako. Hindi siya nagrereklamo ng walang saysay. Siya yung tipong pinipili lang ang mga salitang kailangan. Sa kasukdulan ng treatment, naging maingat ang kilos ng kanyang mga kamay. Ritmo iyon ng isang eksperto. Ang ritmong iyon ay kakaibang nagpakalma sa akin. Katulad ito ng antok na nararamdaman mo sa harap ng apoy tuwing malamig ang panahon noong bata pa ako. Nang patapos na ang session, nagsalita ako ng nakapikit. Lorna, nagkaroon ng sandaling katahimikan. Po, maraming salamat at napapansin kong laging bukas ang ilaw mo hanggang gabi. Opo. Hindi siya nagdahilan. Dahan-dahan akong bumangon. Kung may maitutulong ako, sabihin mo lang. Umiling siya. Salamat po, pero ayos lang ako. Kakayanin ko po ito. Ang mahinahong pagtanggi niya ay may dalang kakaibang init. Daplisan ng salitang pride o dignidad. Pagkatapos magbayad sa counter, naglakad ako hanggang pintuan. Nang ilagay ko ang kamay sa seradura at lumingon, nakatayo siya doon. Salamat po sa araw na ito, nauna siyang bumati. Ako rin salamat. Biglang umikli ang sasabihin ko. Pagbukas ko ng pinto papunta sa hallway, humahaba na ang anino ng dapit hapon. Sa salamin ng elevator, nakita ko ang sarili ko at sa likod nito ay ang kalahating bukas na kurtina ng spa. Bigla kong napagtanto, gumalaw ang puso ko. Matagal ko nang kinalimutan ang kilig. Pero ngayong araw bumalik ang damdaming iyon. Pauwi, ibinaba ko ng kaunti ang bintana ng kotse at sinalubong ang hangin. Ang amoy ng hangin ay kakaibang matamis. May lumang love song na tumutugtog sa radyo. Hindi ko na matandaan ang lyrics pero sakto ito sa nararamdaman ko. Noong gabing iyon, habang nakahiga at nakatingin sa kisame, binuksan ko ang note sa cellphone ko. Second floor spa, Lorna, ilaw sa gabi. Matagal ko itong tinignan bago isave. At dahan-dahan kong pinatay ang ilaw. Nakakapagtaka, mabilis akong nakatulog matapos ang mahabang panahon. Iniisip ko kung bukas ba hanggang gabi ang ilaw sa second floor bukas. Lumipas ang 2 araw at ang isip ko ay nanatili sa bintana ng second floor. Naging ugali ko ng tignan kung anong oras namamatay ang ilaw gabi-gabi. At kapag namatay na ito, saka pa lang ako magpapatay ng ilaw at matutulog. Dapat bumalik ako. Hindi na kailangan ng dahilan. Nagsimula ito sa issue ng upa pero ngayon, simpleng kuryosidad at kilig na ang humahatak sa akin. Hapon na, nang umakyat ako sa hagdan ng building at naramdaman kong bumibilis ang tibok ng puso ko. Pagbukas ng pinto, sinalubong ulit ako ng mabangong aroma. Sa pagkakataong ito, nakaupo siya sa counter. Nandito po pala kayo, Sir Hector. Walang halong tawa ang boses niya pero hindi na ito kasing ilap noong una. Ngumiti ako at nagsalita. Gaganda ba ang balat ko kung ipagpapatuloy ko ito? Nanlaki sandali ang mata niya na parang nagulat tapos tumango. Opo. Marami na ring lalaking customers ngayon. Iba talaga ang effect kapag naalagaan, di ba? Sinadya kong maging relax sa sagot ko. Kung ganun, magpapa-facial ulit ako ngayon. Mukhang hindi ka naman busy. Tumawa siya ng mahina. Opo. Matumal talaga ngayon. Kung may oras kayo, sige po. Ang mainit na ilaw sa treatment room ay malambot na bumabalot sa paligid. Habang nakahiga at nakatingin sa kisame, kinausap ko siya. Lorna, kailan ka pa nagtatrabaho sa ganito? 10 years na po. Maganda ang kita nung una pero ngayon medyo gipit ang sitwasyon. Sinubukan niyang tipirin ang sasabihin pero agad ding lumabas ang saloobin niya. Gipit? Anong ibig mong sabihin? Maingat kong tanong. Masyado na po kasing mahigpit ang kompetisyon ngayon. Naglalabasan ang malalaking franchise ng beauty clinics kaya mahirap para sa maliliit na spa na tulad nito na lumaban. Pero kailangang kayanin eh. Mahinahon niyang sinabi, pero halata ang pagod sa boses niya. Nakatungo lang ako at nakinig. Profesional ang hagod ng kanyang kamay sa ilalim ng skincare, pero may nakatagong panginginig doon. Naramdaman ko ang panginginig na iyon at naisip ko, ang daming tiniis ng taong ito nang mag-isa. Sa gitna ng treatment, tumigil siya sandali at nagsalita.
Sa totoo lang po, mabigat ang loob ko dahil sa upa. Gusto ko sanang magbayad on time lagi, pero hindi madali ngayon. Huminga ako ng malalim at sumagot. Huwag mo masyadong intindihin ang problemang iyon. Para sa akin, mas mahalaga ang tao kaysa pera. Yumuko siya at tumawa ng maikli. Salamat po sa sinabi ninyo. Pero ang usapan ay usapan. Kailangan kong gawan ng paraan. Tumagal sa isipan ko ang tawang iyon. Iyon ang sandaling panandaliang nawala ang seryoso niyang mukha. Nang bumukas ang pinto ng treatment room at nakatayo na ulit ako sa harap ng counter, nagdesisyon ako. Hindi ko makakalimutan ang babaeng ito bilang isang simpleng tenant lang. Lorna, nauna ko siyang tinawag. Tumingala siya. Po, pwede ba akong dumalaw dito, madalas? Magpapatreatment at gusto ko ring makipagkwentuhan sandali. Nag-alinlangan siya sandali pero tumango rin. Opo, pumunta lang kayo. Mas maganda sana kung maraming customer, pero hindi naman ganun ngayon. Ngumiti ako at tumango. Paglabas ko ng pinto, gumaan ang pakiramdam ng puso ko. Alam ko na ngayon na hindi lang ito dahil sa upa. Mula noon, gumagawa ako ng dahilan para pumunta sa second floor. Parang ang dal ng balat ko ngayon. Oh, napadaan lang mga palusot na nakakatawa. Pero tinanggap lang ni Lorna nang walang imik. Sa tuwing bubuksan ko ang pinto, sasalubungin ako ng pamilyar na amoy. At nandoon siya, laging maayos ang pagkakatali ng buhok, may mukhang seryoso, pero disente at maganda. Nandito na naman kayo, bati niya na may bahagyang ngiti. Biro kong sagot, para maging suki dapat madalas pumunta. 'Di ba? Kapag nakahiga na ako, kalmado at pare-pareho ang hagod ng kamay niya. Pero ang usapan namin ay nagbabago araw-araw. Mas mahabang kwento kaysa kahapon, mas malalim na buntong hininga ngayon. Hindi ko pinalampas ang maliliit na pagbabagong iyon. Isang araw, habang nasa kalagitnaan ng session, maingat siyang nagsalita. Sir, mukhang lagi kayong relax. Walang inaalala. Ganoon na nga siguro. Sa totoo lang, komportable ang buhay ko. Nakakainggit maikling sagot, pero ramdam ang sinseridad. Nagkaroon ng katahimikan. Inayos niya ang makina ng tahimik pero napabuntong hininga at nagpatuloy, ako kasi parang laging kulang. Nagsimula ako na may pangarap pero ang realidad ay laging pakikipagbuno sa utang. Nakinig lang ako ng nakapikit. Kahit disente at malinis siya tignan sa labas, ramdam kong pagod na ang kalooban niya. Siguro sobrang hirap na ikaw lang ang pumapasa ng lahat, mahina kong sabi. Tumango siya. Opo, minsan gusto ko na lang bitawan lahat. Pero dahil may anak ako, kailangang lumaban. Dumilat ako sa narinig ko. May anak ka? Opo. Magka-college na. Tuition baon review center. Walang katapusan ang gastos. Kalmado ang mukha niya, pero mabigat ang tingin ng kanyang mga mata. Natahimik ako sandali. Ang realidad na nasa harap ko ay kabaligtaran ng buhay ko na naniwalang nawala ang lahat sa ngalan ng tagumpay. Lumabo ang ilaw sa kwarto at lalong tumahimik ang hangin. Tumigil ang kamay niya at nagsalita sa maliit na boses. Sa totoo lang, yung delayed na upa. Pinangbayad ko sa tuition ng anak ko. Nakakahiyaman pero wala akong choice. Dahan-dahan akong bumangon at tinignan siya. Lorna, huwag kang mahiya. Lahat naman tayo may kanya-kanyang dalahin. Yumuko siya at ngumiti ng bahagya. Salamat sa pagintindi. Pero bakit niyo naman tutulungan ang tulad ko? Sa sandaling iyon, nayanig ang puso ko. Napagtanto ko na ang pagnanais kong tulungan ang babaeng ito ay hindi lang simpleng kabaitan. Pagkatapos ng session, uminom kami ng tsaa sa counter. Sa maikling oras, mas marami kaming napag-usapan kaysa noon. Nakaupo siya sa espasyong iniwan ng customer, umiinom ng kape, at maingat na ngumiti. Wala akong pinagsasabihan ng ganito. Pero ewan ko, nasasabi ko sa inyo, Sir Hector. Binaba ko ang tasa at tumawa. Siguro sanay lang akong makinig. Paglabas ko ng pinto, nangako ako sa sarili ko. Hindi ko pababayaan ang babaeng ito. Kung may maitutulong ako gamit ang yaman ko, gagawin ko. Pag-uwi ko, kahit nakapatay na ang ilaw at nakahiga na ako, naririnig ko pa rin ang boses niya. Minsan gusto ko na lang bitawan lahat. Pikit mata kong sinagot sa isip ko. Ngayon, sasamahan na kitang buhatin yan. Mula noon, araw-araw o kada ikalawang araw ay nasa second floor ako. May dahilan man na magpa-facial ang totoo, ay gusto ko lang ituloy ang usapan. Ang mukha ni Lorna ay seryoso pa rin, pero nagbabago na sa harap ko. Dumadalas ang ngiti, humahaba ang kwentuhan. Isang gabi, naabutan ko siyang nagpapatay na ng ilaw sa shop.
Hindi ka pa uuwi, tanong ko. Nagkibit balikat siya. May inaayos lang po. Ang gulo ng araw-araw. Bigla kong nasabi ang matagal ko nang gustong sabihin. Lorna, lumingon siya. Po, tutulungan kita. Nanlaki ang mga mata niya at nanginig. Anong ibig niyong sabihin? Kalmado akong nagpatuloy. Sa upa sa puhunan kahit sa anong paraan. Kung gusto mo ako ang bahala. Agad siyang umiling. Hindi pwede. Ang landlord at tenant ay dapat hanggang doon lang ang relasyon. Para walang komplikado. Huminga ako ng malalim at nagsalita ng mas seryoso. Lorna, hindi lang ako basta landlord. Bilang isang tao ayaw na kitang makitang nahihirapan. Iniwas niya ang tingin at bumuntong hininga ng malalim. Hindi ako sanay tumanggap ng tulong. Akala ko kailangan kong kayanin lahat mag-isa. Alam ko kung gaano kahirap yan. Pero hindi ibig sabihin na kapag mag-isa kang lumalaban ay matatag ka na. Mahabang katahimikan. Sa labas nagsisimula ng umambon. Tahimik sa loob ng shop. At ang dulo ng mga daliri niya ay nakahawak sa counter nanginginig ng pino. Sir. Oh, Hector. Pwede ba kitang tawaging Hector? Sa unang pagkakataon tinawag niya ako sa pangalan ko. May halong kaba ang boses niya. Talaga bang? Kung gugustuhin ko, gagawin mo ang lahat. Tumango ako. Oo, lahat. Yumuko siya at hindi nakapagsalita. Pagkuway bumulong. Nakakatakot. Hindi ko alam kung dapat ko bang tanggapin ito. Dahan-dahan kong inabot ang kamay ko sa kanya. Lorna, tanggapin mo lang ang alok ko. Hindi ito obligasyon kundi desisyon. Kung mapapangiti kita, sapat na iyon sa akin. Tinignan niya ang kamay ko, pero hindi niya ito hinawakan. Pero hindi rin niya ito tinabig. Sa katahimikang iyon, may nabuong kasunduan. Pinatay namin ang lahat ng ilaw at sabay na lumabas. Sa ilalim ng maliit na payong sa maulan na kalsada, nagdikit ang aming mga balikat. Tahimik siyang nakatingin sa dulo ng payong at nagtanong, babalik ka ba bukas? Ngumiti ako. Oo. Siyempre, pauwi sigurado na ako. Ang usapan namin ay hindi lang simpleng alok. Noong tinawag niya ang pangalan ko, gumuho na ang pader sa pagitan namin. Gabi na at tahimik ang shop. Wala ng customer at tanging ilaw ng signboard sa labas ang kumukurap. Pinapanood ko ang kamay ni Lorna habang nagsasara ng kaha. Lorna, tawag ko. Tumingala siya. Ayaw ko pang umuwi. Kung may oras ka baka pwedeng magkape o tsaa muna. Nag-alinlangan siya pero tumango rin. Kailangan nating maging tahimik. Baka marinig tayo ng katabing shop. Pumasok kami sa loob ng treatment room. Ang madilaw na ilaw ng lampshade ay nagbigay ng init sa maliit na kwarto. Habang nagsasalin ng mainit na tubig sa tasa, nagsalita si Lorna. Lagi akong balisa ngayon. Ang negosyo, ang bahay, ang anak ko. Parang walang umaayon sa gusto ko. Kinuha ko ang tasa sa kamay niya at mahinang sumagot. Hindi mo na kailangang pasanin yan mag-isa. Nandito ako. Binaba niya ang tasa at iniwas ang tingin. Huwag kang magsalita ng ganyan. Lalo lang akong naguguluhan. Sa sandaling iyon, parang may nagtulak sa akin na hawakan ang kamay niya. May kuryenteng dumaloy mula sa dulo ng aming mga daliri. Lorna, huwag ka nang tumakbo. Ako rin at ikaw din. Huminga siya ng malalim at hindi na umiwas ng tingin. Talaga bang gusto mo? Ang tulad ko? Oo, gusto kita. Ikaw at walang iba. Matapos ang sandaling katahimikan, pumikit siya. Dahan-dahan ko siyang niyakap. Ang init ng kanyang katawan at ang tunog ng gumuguhong pader ng kalungkutan ay parang naririnig ko. Hindi dapat ito nangyayari. Bulong niya sa nanginginig na boses. Sa halip na sumagot, mas hinigpitan ko ang yakap sa kanya. Huli na ang lahat. Nakarating na dito ang puso namin. Dumulas ang tela ng damit at dumampi ang balikat niya sa kamay ko. Papalapit ng papalapit ang aming hininga at uminit ang hangin sa kwarto. Nanginginig ang kamay niya habang isa-isang tinatanggal ang butones ng polo ko. Parang awa mo na. Dahan-dahan at mag-ingat ka. Tinitigan ko siya sa mata at tumango. Hanggang sa kung saan mo lang pahintulutan. Napuno ang maliit na kwarto ng aming mga hininga noong gabing iyon. Naghalo ang maiikling halinghing at mga bulong. Ang matagal na naming kinikimkim na kalungkutan ay sumabog ng mainit. Sumandal siya ng walang lakas sa aking dibdib at bumulong. Pakiramdam ko buhay na ulit ako, matapos ang mahabang panahon. Hinalikan ko ang noon niya. Hindi ka na nag-iisa, kahit ngayong gabi lang. Ganoon kami unang lumampas sa linya.
Wala nang saysay ang relasyong landlord at tenant. Ang gabing iyon ay hindi lang simpleng pampalubag loob o pagnanasa. Iyon ay sandaling kailangan namin ng isa't isa. Matapos ang unang gabi, hindi na namin kayang maging deadma sa isa't isa. Sinasadya kong maglaan ng oras para pumunta sa second floor at hindi na ako iniiwasan ni Lorna. Kapag pumapasok ako kahit awkward ang ngiti niya, nakahanda na ang pwesto ko. Nandito na naman kayo. Suki na ako eh. Maikling usapan pero nasa ilalim nito ang alaala ng nakaraang gabi. Hindi lang ako nagpapaganda ng balat. Minsan may dala akong maliliit na regalo. Mamahaling kape, magandang skincare set o vitamins para sa kanila ng anak niya. Noong una tinatanggihan ni Lorna. Hindi ko kailangan ito. Nakaka-pressure. Pero kapag taos puso kong inaabot, tinatanggap din niya. Salamat. Pero, wag na sana maulit. Tumatawa ako. Basta mapangiti ka lang kahit kaunti sapat na. Sa paglipas ng panahon, lumalim ang usapan. Ikinuwento niya ang simula ng kanyang negosyo, ang hiwalayan nila ng asawa, at ang hirap ng pagtataguyod sa anak mag-isa. Tahimik akong nakikinig at nagbibigay ng pampalakas loob. Lorna, ang galing mo dahil kinaya mo lahat yan mag-isa. Pero hindi mo na kailangang mag-isa ngayon. Pero laging nanginginig ang mata niya. Halo-halong pasasalamat, guilt, kilig at takot. Isang araw habang nagkakape yumuko siya. Minsan pakiramdam ko napaka-selfish ko. Yung pag-asa ko sa'yo, parang ibinebenta ko ang kahinaan ko. Umiling ako. Lorna, hindi kasalanan ang umasa. Lahat tayo kailangan ng masasandalan. Ako rin umaasa sa'yo. Nagulat siya. Ang tulad mong landlord aasa sa tulad ko. May-ari nga ako ng building, pero hindi iyon ang lahat. Nangungulila ako sa tao. At ikaw ang taong iyon. Naluha siya at bumulong. Kapag naririnig ko yan, parang hindi ko na kayang tumakas. Hinawakan ko ang kamay niya. Malamig ito pero uminit din dahil sa palad ko. Mag-ingat tayo. Kapag may nakaalam tapos tayong dalawa. Sabi niya nang nanginginig. Tumango ako. Huwag kang mag-alala. Poprotektahan kita nang walang nakakaalam. Habang nagmamaneho pa uwi, kinakausap ko ang sarili ko. Hindi lang ito kuryosidad. Hulog na ako sa babaeng ito. Ang mga ilaw ng poste sa labas ay malabong tignan. Alam kong oras na lang ang hinihintay bago maulit ang mainit na sandaling iyon. Isang maulan na gabi, maagang nagsara ang shop. Kunwari napadaan lang ako pero alam ko talaga ang oras ng uwi niya. Nakita ko ang anino niya sa loob ng salaming pinto. Pagpasok ko, nagulat siya. Sir, ginabi yata kayo. Gusto lang kitang makita. Kung pwede sana tayong mag-usap. Inalok niya ako ng upuan. Habang nag-uusap, biglang kumurap ang ilaw na parang mag-a-brown out. Malakas ang hangin at ulan sa labas, parang yumayanig ang building. Hinawakan ko ang kamay niya. Ayos ka lang. Tumango siya, pero nanginginig. Ang panginginig na iyon, ang lalo pang gumising sa akin. Lorna, tawag ko. Pumikit siya. Wag. Kapag inulit natin to, alam na ng puso natin. Wag mo nang itago. Niyakap ko siya. Ang tunog ng ulan at ang aming mga hininga ay nagsabay. Noong una, tinutulak niya ako ng mahina, pero kinalaunan ay ipinaubaya na niya ang sarili sa akin. Please, ngayong gabi lang hayaan mo na ako. Dumulas ang damit at nagdikit ang aming mga balat. Ang matagal na kalungkutan ay muling sumabog. Mas malalim ito kaysa sa una. Hindi na ito pagkilala kundi pag-aangkin at pananabik. Habang tumatagal lalo kaming nagdidikit ang hininga at puso ay nagiging isa. Sa huling sandali tumingin siya sa akin nang naluluha. Nakalimutan kong ganito pala ang pakiramdam. Hinawakan ko ang pisngi niya. Ako rin, ngayon ko lang naramdaman na buhay ako. Ang gabing iyon ay hindi lang pagkikita. Iyon ay apoy na tuluyang tumupok sa pader sa pagitan namin. Lumipas ang ikalawang gabi at bumalik sa normal ang shop. Pero iba na ang nararamdaman ko. Gusto ko siyang makita araw-araw. Pero si Lorna sa likod ng ngiti ay may takot. Kapag pumapasok ako, masaya siya pero laging lumilipad ang tingin niya sa labas. Isang araw sinabi niya, Hector, alam nating mali ito, di ba? Alam ko. Pero iba ang sinasabi ng puso ko. Bumuntong hininga siya. Pagkalipas ng gabi, natatakot ako lagi. Baka may makaalam. Baka masira ang buhay ko at ng anak ko. Binitawan ko ang kamay niya sandali. Naiintindihan ko ang takot mo. Pero hindi naman kasinungalingan ang naramdaman natin, di ba? Yumuko siya. Minsan iniisip ko baka dahil sa pangangailangan ko kaya kita kinakapitan.
Hindi ako makabayad ng upa, kaya tama ba na umasa ako sa'yo ng ganito? Hindi iyon kasakiman kundi kalungkutan. Lahat kailangan ng masasandalan para mabuhay. Ako rin. Naluha siya. Kapag ganyan ang sinasabi mo, hindi na ako makakatakas. Pinunasan ko ang luha niya. Hindi mo kailangang tumakas. Nandito ako. Pero pag uwi ko tinanong ko ang sarili ko. Talaga bang ayos lang ito? May pamilya ako, may anak siya. Habang hinahanap namin ang isa't isa, pabeget ng pabigat ang responsibilidad at tingin ng mundo. Ilang araw ang lumipas, hindi niya sinasagot ang tawag ko. Kapag pumupunta ako sa shop, lagi niyang sinasabing busy siya at nagtatago sa likod. Nabalisa ako. Alam kong naguguluhan siya, pero hindi ko inaasahang lalayo siya ng ganito. Pagkalipas ng 2 araw, naglakas loob akong pumasok ulit. Nakaupo siya sa counter, pagod ang mukha. Bakit ka umaabot sa ganito, bungad niya sa akin? Tumigil ako sandali. Lorna, anong ibig mong sabihin? Anong makukuha mo sa paghawak sa tulad ko? Mas marami kang mawawala. Lumapit ako sa kanya. Huwag mong sukatin sa kung anong mawawala. Ang mahalaga sa akin kung nandyan ka o wala. Yumuko siya at tumawa ng mapait. Nakakatakot ang mga salitang yan. Parang hawak mo ang kahinaan ko. Hindi. Hindi kahinaan kundi dahilan. Ikaw ang dahilan kaya ako kumikilos ng ganito. Namula ang mata niya. Ako. Lagi akong mag-isa. Kahit sa anak ko, hindi ko masabi ang lungkot ko. Pero nung nakilala kita, lalong luminaw yon. Kaya gusto kong tumakas. Hinawakan ko ang nanginginig niyang kamay. Hindi mo na kailangang tumakas. Sasagutin ko ang lahat. Ang upa, ang shop, at pati ang kalungkutan mo. Nanlaki ang mata niya. Talaga bang? Matatanggap mo ang tulad ko? Oo. Tinanggap na kita. At hindi mo na kailangang itanong ulit. Tuluyan siyang umiyak. Niyakap ko siya at ibinaon niya ang mukha sa balikat ko. Ayoko nang lumaban mag-isa. Hindi ka na mag-iisa. Noong gabing iyon, muli kaming nagharap sa likod ng shop. Hindi na takot kundi kumpirmasyon. Hector, please. Wag mo na akong bibitawan. Hinding-hindi mangyayari yon. Dumulas ang damit at nagtagpo ang aming mga hininga. Mas mainit, mas desperado. Puno ng ungol ang kwarto at hinawakan ko ng mahigpit ang kamay niya. Hanggang dulo nasa tabi mo ako. Sa gabing iyon, binura ng init ang aming mga pagkabahala. At sa unang pagkakataon, mas nangibabaw ang katiyakan kaysa takot. Ilang araw matapos ang ikalawang mainit na gabi, mas madalas kaming magkita. Pumupunta ako sa shop sa bawat pagkakataon at dumadalas ang ngiti ni Lorna para sa akin. Tanghalian, gabi, bago magsara, walang tigil ang kwentuhan. Pero hindi na itatago ang saya ng matagal. Bumibigat ang tingin ng paligid. Ang bulungan sa elevator ang nagtatakang tingin ng guwardiya. Alam naming ang isang maliit na chismis ay pwedeng maging mitsa ng sunog. Isang araw, tahimik na nagsalita si Lorna. Hector, siguro mas mabuting tumigil na tayo dito. Nagulat ako. Bakit mo sinasabi yan? Ngayon pa na sigurado na tayo sa isa't isa. Alam ko. Pero iba ang realidad. May anak ako, may pamilya ka. Kapag may nakaalam, sobrang dami nating mawawala. Hindi ako nakasagot. Tama siya. Pero hindi sumasang-ayon ang puso ko. Paano ako tatalikod? Kulang ang araw ko kapag wala ka. Naluha si Lorna. Ako rin. Kaya mas nakakatakot. Kung itutuloy natin ito, pareho lang tayong masasaktan sa huli. Matatag ang boses niya pero puno ng emosyon. Hinawakan ko ang kamay niya. Lorna, tandaan mo ito. Kung kailangan mo ako, nandito lang ako lagi sa tabi mo. Pumikit siya at tumango ng pilit. Hindi ko kakalimutan. Ikaw din. Mula noon, sinadya naming dumistansya. Bilang landlord, dumadaan pa rin ako pero hindi na nagtatagal. Magalang niya akong binabati pero maikli na lang ang usapan. Parang walang nangyari. Pero alam namin. Sa isang tingin sa panginginig ng kamay, nandoon pa rin ang bakas ng mga gabing iyon. Tuwing gabi nakaupo ako sa bintana at kinakausap ang sarili. Lorna, dahil sa'yo naramdaman kong buhay ulit ako at ang mga salitang iyon ay tinatangay na lang ng hangin. Si Lorna naman pagkasara ng shop bumubulong sa kawalan. Hector, hinding-hindi ko makakalimutan ang init na binigay mo. Sa huli, bumalik kami sa kani-kaniyang pamilya. Sa labas kami ay simpleng landlord at tenant na lang ulit, pero sa loob ng puso may markang hindi na mabubura kailanman.
At kahit saglit lang dahil minahal ko siya ng totoo, bago kami tuluyang naghiwalay ng landas, ibinigay ko sa kanya ang lahat ng tulong pinansyal na kailangan niya. Kayo mga ka-viewers, anong masasabi ninyo?